Ito, umpisa na natin ng ating mga pag-uusapan. Senator Marcolita at Japanese human rights activist tinalakay ang kaso ni FPRRD sa ICC. Nagpulong sa Japan sina Senator Rodante Marcolita at Japanese human rights activist Shunichi Fujiki kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC. Ang naturang pulong ay inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity. Tinalakay sa pagpupulong ang papel ng Filipino community at ng Japanese House of Councilors sa planong conference upang ipaliwanag sa Japanese community ang isyu kaugnay kay FPRRD. Mahigit isang taon nang nakadetine si FPRRD sa ICC dahil sa akusasyong umano'y pagpatay na labag sa batas o extrajudicial killings kaugnay sa matagumpay na war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulong ng Pilipinas. Una nang iginiit ng depensa na si Duterte ay hindi personal na responsible sa extrajudicial killings sa war on drugs. At ang pagpadala sa kanya sa ICC ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas na umalis na sa Rome Statute noong 2020. Binigyan din ng depensa na dapat pambansang korte muna ang humawak sa anumang kaso na may kinalaman sa batas at karapatang pantao sa loob ng bansa, hindi ang ICC. Mga kapartner, ano ba ang inyong masasabi rito na nakapag-usap na po ang ating butihing senador at itong butihing yung human rights activist na isang foreigner at yan nga ay isang Japanese na si Mr. Fujiki. Partner, seryoso itong mama na ito, itong Japanese na ito, mga partner na natulungan talaga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na madala, di ba nabanggit niya, na dadalhin niya di umano si Pangulong Duterte sa bansang Japan. Correct. Ipapagamot niya. Seryoso siya, partner, kasi maaring pinatawag nito si Senator Rodante Marcolita para mapag-usapan ito. Magawan nila ng tamang hakbang kung ano ang nararapat nilang gawin, kung paano sila makatulong sa dating Pangulong Duterte, maipagamot sa bansang Japan at higit sa lahat, baka kasama na rin dito, partner, ang pagbibigay ng interim release sa dating Pangulong Duterte, partner Danchan. Well, ako sa nakikita ko, pasalamatan muna natin itong si Ginoong Fujiki. Fujiki. Dahil isa po itong Hapon, at sa atin mo dito, sa ating gobyerno, meron tayong mga taga-human rights din dito. Di ba? May mga human rights din po tayo dito. Pero? Na activist at pero tahimik po sila. Ayun. Pero ang pinaka nagustuhan ko rito, ibang lahi pa. Yun pong nagpupursige para po mapalabas si Tatay Digong, mapauwi na. Samantalang ang nakakahiya po, mga kabayan, yung mismo mga taga-human rights po sa atin dito na tinuringan po mga Pilipino human rights activists, yung kanilang advokasya, nananahimik po sila, wala silang ginagawa. Di ba? So ngayon, ito lang ang napansin ko po dito. Ang puna ko lang po dito. Mula po nung lumabas po itong si Ginoong Shunichi Fujiki, para silang nasupalpal lahat. Para silang nabulagan lahat, nasupalpalan, nagbingi-bingian. Number one, yung mga kaliwang grupo, no comment dito kay Shunichi. Yun pong si Claire Castro, tsaka Claire, no comment din. Samantalang Duterte ang pinagtatanggol niya. Pero pag iba ang nagtatanggol sa Duterte, talagang maririnig niyo lagi yung mga yan, yung mga makaliwang grupo, yung sina Claire Castro, babanat sila. Agtataka ako, bakit hindi kaya ho nila mabanatan itong si Shunichi Fujiki? Pangalawa po, mga kabayan, nakita ko po rito, kaya sumasaludo po ako dito po kay Mr. Fujiki. Alam nyo bakit? Ganito po, ibang lahi ang nag-appreciate at kumikilala sa galing at husay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ayun. Sa kanila to, mahiya naman kayo, mga Pilipino,
na walang sawa hong bumabatikos kay Tatay Digong? Partner, hindi ako sang-ayon sa iyo na tahimik yung mga human rights. Meron Natin. ba? Meron ba nagsasalita? Sila yung nagdemanda kay Tatay Digong. Ayun! Hindi lang simpleng tahimik sila. Talagang sila pa nagdemanda. Talaga. Kakaiba talaga eh, di ba? Dito po, ginamit lang nila yung human rights. Kasi alam nyo yung mga international human rights, kahit maliliit na bagay lang na mawalan ka ng karapatan, partner, grabe magsipag ano yan. Grabe lumaban yung mga yan. Talagang ayaw nila ng political prisoner. Yan mga Human Rights International, ayaw nila ng political prisoner. Si Tatay Digong po, ang pinakamatandang political prisoner, 80 anyos. Ngayon, pasalamat tayo kay Pujiki. Kilala na to dati pa. Partner, kilala na to dati. Si Yoyo Villame nga, may Pujiki. Ayan na naman tayo sa'yo. Hindi, kilala talaga yan. Kilala talaga yan. Ayan na naman tayo. Kagalit. Ang Pujiki. Iki. Bumukitang. Ayan pala yun. Siya tayo television! Ayan pala yun. Hindi, seriously, nagpapasalamat tayo kasi alam mo naman na sa pag tayo lang, yung mga tao lang doon sa daig, walang pumapansin. Pero kung Japanese, tapos sa UN, ang ganda ng punto lang nito eh. Mismo yung batas ng ICC ang nilalabag nila. Kasi, ang ICC kasi kahit member kang bansa, partner, huli na sila. Ibig sabihin, kung talagang walang Supreme Court, kung talagang walang korte na umiiral sa bansa, tsaka lang sila papasok. Baliktad, partner eh. Okay lang silang pumasok kung international. Ibig sabihin, dalawang bansa o dalawang nationality yung involved. Okay, pasok na pasok sa kanila. Pero kung isang nationality lang, Pilipino versus Pilipino lang, hindi dapat pumapasok basta-basta yung ICC. Last resort sila. Kung walang korte rito na umiiral sa Pilipinas. Partner. Tama ka dyan, partner Badong, pero nakakahanga itong si Shunichi Pujiki. Meron siyang tinatawag na word of honor, partner. Kasi nung una, nagsalita siya sa United Nations Human Rights Council, no? Human Rights Council, nagsalita siya, nanindigan siya na illegal yung ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte at hiniling niya sa United Nations na dapat i-review yung ginawa ng International Criminal Court kay Pangulong Duterte. Ngayon, akala po natin ay mahinto na hanggang dun lang yung kanyang statement. At nabatikos pa nga ho itong itong paglabas ng statement ng naturang Japanese human rights advocates at sinabi pa nga ho ng mga kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos na AI umano ito. Hindi ho daw totoo na mayroong isang human rights advocates na Japanese na nagsalita sa United Nations Human Rights Council na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Kasi nga, ang mga mainstream media, hindi po ito in-interview, no? Itong naturang human rights na hapon. Ang nag-i-interview po dito ay yung SMNI. Si MG Mundihar, talagang na-interview ni MG Mundihar at natanong rin ni kapartner MG Mundihar na ano ang masasabi mo na EID umano yung kumakalat na video. Bine-verify niya. Authentic. Siya yun ang nagsasalita at ang sabi niya kapag hindi umakasama si Senador Marcolita. Yan, partner, no? Bago ko ibigay sa sunod sa round. Bago ko ibigay sa round to, ito, basahin ko muna yung comment kapag kaugnayan pa rin ito dito sa ating pinag-uusapan. Pag napapag-usapan yung tungkol kay PRRD, talagang naiiyak ako. Sana makalabas na siya, makauwi na ng makapagpahinga na siya at magkuyak-kuyakoy na lang sa bahay niya. Sabi ni Mylene Vargas, mga kapartner. At kaugnay pa rin yan, partner, bago kayo mag-round to, isingit ko na rin to para dire-diretso na natin. Kasi may kinugnayan pa rin to, no? Ito po mga partner ay naglabas po ng website or notice to the public ang Family Duterte patungkol po sa website, na binuo para nga po kay Tatay Digong at dahil sa mga nagmamahal sa kanya. Ito,
This website is dedicated to the supporters who believe, encouragement, and unwavering loyalty have carried our family through the years. More importantly, your voices, your energy, and your continued presence give us strength and reaffirm our belief that true power lies in the people who remain faithful to God. Dagang salamat, Duterte family. March 28, 2026. Partner, bago ko ibigay sa inyo, nanotice ko lang ito, no? Ang sinasabi dito ng website na ito daw yung nagbibigay din ng lakas sa kanila. At nang mayroon ako napanood na video na habang naglalakad si Congressman Pulong doon sa Dahig, may picture, may larawan si Tatay Digong doon sa labas, tinuro niya na ito, ganito na si Tatay Digong, nagkalaman na. Dahil daw sa nakita ni Tatay Digong, napanood, narinig ni Tatay Digong, ito daw ng mga kababayan natin na nasa labas at sa buong mundo na sumusuporta sa kanya. So, napakalaking bagay talaga mga kapartners ng ginagawa ng taong bayan na hindi po iniiwan si Tatay Digong. Partner. Pero partner, itong website ni Tatay Digong, RodrigoRoaDuterte.com, pwede natin silipin to, di ba? Oo, makikita natin to, di ba? Ito, malalaman ito ngayon ng ICC na meron ng ganitong website para lang, exclusive lang, para lang kay Tatay Digong, mga partner. Makikita ito ng ICC kung gaano karaming tao ang handang nakasuporta at hanggang ngayon nananatiling nakasuporta pa rin sa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na baka maaari maiba ang desisyon ng ICC. Mali yata talaga ang mga paratang sa kanya. At totoo nga maaaring ganun ba? Ganun ang senaryo. At pwedeng mahikayat na ang ICC na palabasin na lang. Bigyan na lang ng interim release ang ating Tatay Digong. Dahil sa website na ito, lalo na pagka dinalaw to ng ating mga kababayan, makikita yan. Grabe ang nagmamahal sa Pangulong Duterte. Di ba? Ako, maganda to. At para sa akin, hindi ba may nauso ngayon yung signing campaign? Yan, tatay kami naman. Tatay kami naman. Ako, pumirma ako dyan. Oo. Sana lagyan din ng signing campaign ito para pasukin ito. Yan. Di ba? Programa. Yung signing campaign lalagay dyan. But ako, ang pananaw ko lang dito, sabi ko nga dito, at napakaganda po nito dahil ito ang isa sa mga katibayan na talagang magsasabi na maraming Pilipino at hindi lang Pilipino, maging ibang bansa, ang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sabi nga natin mga kabayan, nasa kamay na ng ICC si Tatay Digong eh. Ayun na nga. Na kontrolado na nila eh. Kumbaga sa home court na nila. Oo nga eh. Okay. Kaya lang ang lagi kong binabalik dito, mukhang nga ayaw pakinggan yung panawagan natin na illegal ang pagkakahuli, illegal ang pagkakadala kay Tatay Digong, hindi dumaan sa tamang proseso pero nandoon na. Sana naman magkaroon ng himala o divine intervention na itong mga judge na to ay matauhan. Di ba, partner? Alam mo, partner, wala na akong inaasahan dyan sa ICC, sa totoo. Kasi tignan nyo, yung composition nila yung chief prosecutor nila naharap sa mga kaso. Ayun. Diba? Sexual. Talagang pasensya na mga Magkanor. may pagkamanyak pala to. Yeah. Or abmorality ba, partner? Kaya nga pag ganyan kasi yung mga utak ng tao, very corruptible yan. Prone sila sa corruption kasi wala silang tuwid na pag-iisip eh. Partner, kung madali silang matukso, hindi talaga sila dapat pagtiwalaan. Tapos, katulad niyan, sabi nitong Hapon, ni Fujiki, talagang hindi nila ina-apply yung na si Tatay Digong ay pwede sa interim release. Kanila yun eh. Hindi naman pauso yan natin eh. Kumbaga, batas nila, ayaw nilang i-apply kay Tatay Digong. Dagdag ko lang din yung isa sa pinag-uusapan nila, yung posibilidad na makapagsalita sa parliament ng Japan to si Senator Marcoleta. Magandang, importante po to kasi pag nakumbinsi niya
yung mga Japanese na mambabatas na gumawa ng resolusyon. Sa Congress Malupit talaga, yun. partners. Congress talaga. Congress mag-conference. Mag-ano sila, magsasalita siya, pag sinuportahan niya ng Japanese Parliament partner, hindi Congress. partner. Parliament. Japanese Parliament, malaking bagay yan dahil yung presidente ng ICC ay Hapon. Correct. Pressure talaga yan, partner. Oy, maraming salamat sa nagpakulay na si Don Lo. Ayan. Don Lo 2873. Maraming salamat po, sir. Pag nagkataon yan, partner, no, mukhang bansang Japan pa, partner, ang makapagpawi Yun na nga, kay yun former na. President Duterte. yun na nga, Isang nakakahiya sa gobyerno ni Bongbong Marcos na yung concern ng sabi nga ho ni Pujika, ito ay international issue. No. Hindi lang to issue ng Pilipinas, kundi international dahil nga ang pinag-uusapan ay human rights, international human rights, na si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang edad, ikinulong pa. I-qualified naman pala talaga siya na gawaran ng interim release. Pero ipinilit pa rin po ng ICC na hindi siya gawaran ng ganyan. Kaya pumupukaw siguro sa isang human rights advocates na si Pujiki na hindi po pwedeng ganito. Dahil siya ay aktivista sa partner eh. Lumalaban siya sa karapatan ng pantao. Hindi lang yung totoo, hindi lang lokal kundi international. Magkaiba ho yung prinsipyo ng mga aktivista natin dito sa Pilipinas na di umano ipinaglalaban nila yung karapatan. Kagaya ni Partner Flavi na kaibigan ni Partner Badong. Kumpara niya. Tingnan mo ha. 'Di ba kamakailan binalita ho na mayroong 5 taong gulang na mukhang nalaslas yung leeg, di ba? At bituka rin, naghihingalo daan sa hospital. I think Sultan Kudarat ba yun? Ganun. Basta parting Mindanao ay kawawa yung bata, yung gumawa sa kanya ng krimen, I think addict yata. No? Malamang. Addict yun eh. Kasi walang normal na tao na gumagawa ng ganyan. Tahimik sila doon, partner. Tahimik sila na mayroong inosenteng tao na ginagago ng mga kriminal. Hindi nila binabatikos, partner, ha? Wala eh. Hindi nila isinisigaw yung karapatan ng 5 taong gulang, partner. Ito yung nakakabuisit dito sa mga human rights advocates sa Pilipinas. Ang ginagawa nila pansarili lamang para bang pagdurugista ang malagay sa alanganin, sumisigaw sila ng karapatan, pantao. Pero itong 5 taong gulang, may narinig ka ba kay Jokno? May narinig ka ba kay Risa Hontiveros? Wala. May narinig ka ba kay Laila de Lima? Wala. Kay Kunti? Wala. Wala tayong narinig. Kaya itong mga to, mga huwad po ito, mga kapartner. Partner, rejoin lang ako ng konti regarding sa human rights. Okay. Pero pagdating sa mga NPA, na usaping NPA, etong si human rights, ang bilis. Napansin nyo? Kaya minsan napapaisip ako etong human rights para sa, ginawa ba ito para sa mga CPP, NPA lang? Di ba? Pagka problema pa mga partner, mga problema ganito sa bansa natin, kay OJC na lang, nasa ng human rights, wala. Wala. Pero pag sinabi mong NPA, Pag namatay yung NPA, binakbakan ng mga military. human rights, karapatang pantao. Di ba? Yung nakaraan, meron sila sinisigaw. Palayain si ganito, si Alacoche. Human rights, karapatang pantao. Pero pagdating sa... Hindi yung namatay sa KOJC. Nasaan yung human rights? Wala. Yun na. Di ba? Diba? Grabe. Yan mga partner, lumalabas talaga na hindi po sila human rights para sa lahat. Human rights lang po sila para doon sa mga... Selective. Oo. Sa mga siguro. Hindi human rights yun. Ang tawag doon. Pag selective ka. Anong tawag doon? Talagang, ako tingin ko, katulad ng mga bintang sa kanila, front lang nila, parang, kabataan party list. Hindi naman talaga para sa kabataan ang gusto nila, di ba? Yung front nila yung kabataan party list, alam mo na, pag nakarecruit sila ng mga aktivista, yun po, ganun din yung human rights. Sa tingin ko na, kasi, nakaano na ako ng mga totoong human rights, yung Amnesty International. Wala po silang patawad, hindi nila, kumbaga, political prisoner ka. Paglalaban ka nila, kahit na ano pa pinaglaban mo, komunista ka man, o demokratiko ka man, basta napakulong ka sa yung paniniwala, ipaglalaban ka ng mga yan. Ganun yung tunay na human rights. Dito sa atin, hindi. Mga pike sila. Kunwari, yung mga kababaihan, di ba? Yung Gabriela. ang dami niyan. Hindi lang Gabriela yan. Meron din Pawis. Akbayan. Akbayan, karapatan.
tanungin niyo po, nung issue yung si Dennis Cornejo, Oo. hindi nagpapakita yung mga yan. Oo nga, no? Di ba? Oo. Ilan yung, eto, bintang lang ha, kay Bohong Navarro. Ilan yung nagdemanda, naalala ko lang bigla kasi, Sandali lang, partner Baz, ha? Naintindi mo ba ibig sabihin ng buhong sa Bisaya? hindi. Kasi, May kahulugan pag yan. binasa mo kasi, BHO, di ba? Oo, buhong. Buhong. Eh kung may kahulugan yan, Mayroon. baka bagay sa kanya, bagay ba? Sa Bagay, ginagawa bagay. niya? Bagay. Mukha. Bagay. Kasi Ayan, pag isang babae lang yung nagsalita, di ba, partner, mukhang pagdududahan mo pa dahil sikat eh. Pero kung isang katutak na, putya, hindi na pagdududahan niya. Alam niyo mga partner, Wala pong nagpakitang mga Gabriela o Wala nga. Bayan Women Tahimik o nga eh. basta mga ganyan. Kahit kayong kay Balabaga na lang. Yan, oh. Babae rin yun. Oo. Kay, Lord, ano, contemplation. Pero may tumulong doon, partner. tinulungan Walang- naman ni walang- Arn yun, partner. Oy! Tinulungan naman ni Arn. Talagang malaki tulong ni Arn Ito doon. yun na nga eh. Bakit Oo. hindi nagrarally yung Gabriela sa GMA7? correct. Yun yung point. Yung talagang Binigyan naman kasi ng dapat tender loving care yun, partner. Sa ano na partner, sa KOJC, ang daming biktimang kababaihan partner. Ay, oo, partner. Yung paglusob ni, pinalusob ni Bongbong Marcos yung mga SAP, di ba? Ang sabi niya, wala daw armas. Oo. Kalokohan yan. Nandun ako. Kasinungalingan na Speaking malaki. KOGC, partner, napapabalita na naman ngayon, ha? Oo. Ano Pero nangyari, bago lang sigit yung papabalita, partner, kasama ko si partner Jason Rubrigo. Meron kaming isang lugar na pinuntahan. Eksklusibo si Cho Ungguyan, dyan sa Barangay Tamayong. Ayun. Yun. Nakita namin doon, ultimo matanda. Pinadapa ng mga kapulisan. Ay, grabe. Tsaka yung inisprihan, At si saka- Nori. Si Ma'am Sister Nori. Oo. Oo. Tapos Kitang-kita tinalian. yun. Tinalian. Nasaan ang human rights so doon sa Sitio Ungguyan? Ayan. Na, di ba? At ang property ng KOGC, sinira. Sinira pa. Hindi lang yun, ha? Ang At yung pinaka-worst simbahan, doon- partner. Ang pinaka-worst doon, partner, may namatay talaga doon. Meron, Meron, partner. Yung Dalawa. talagang Nakuha na ko pinaka-worst ng doon. video yun, partner. At tama nga, kaya alam nyo, nagigits ko yung punto ni Partner Buds na may hinanakit siya dito sa mga, masasabi siguro natin Partner Buds, nagpapanggap na mga Correct. human rights. Correct. Pero ang totoo, hindi sila ganun. Kasi kung human rights ka talaga, wala kang kinikilingan. Correct. Kasi hudang medyo hindi kayo parehas paniniwala sa ganitong issue. Politika, no? Oo, sa iba't ibang issue. Pero in the term na ikaw mayroon kang champion ka kuno sa human rights, human din yun eh. Di ba? Human din ito eh. Di dapat parehas ang pag... Ang tindingan ng Pangulo, partner eh. Oh. Ang Pangulo natin, pumunta ng UN, di ba? Nagsalita, ang sabi niya, champion daw siya sa karapatan ng kababaihan. Oh, isa pa yun. Di ba? Ang galing eh. Paano niya nasabi yun, partner? Kasi, di ba pumunta siya? Idea nyo lang. Mr. Bakit niya Chair. nasabi yun? Mr. Chair. Partner ba dong? Ano masasabi mo ron? Champion nga daw siya sa kababaihan. inimbita siya eh. Oo. Alam niyo, pag inimbitahan yan, kahit na anong baka ang naglakad ng imbitasyon niya, yun ding pinsan niya ron. Ayun. Oy, partner, Ay, gumastos ng 20 million. Wow. Para Pero partner, At saka masakit niyang partner, simula na yung niyan yung nagbombahan na sa Iran niya. Iran. oh. bago natin pasok yung bombahan Inuna sa pa Iran. yun, di ba? Bago natin pasok yung bombahan sa Iran, gusto ko lang sundan yung advokasya, yung sa sinasabi niyang champion sa mga kababaihan. Ayan. Sige. Sige, patunayan mo Pangulong Bongbong Marcos. Balita ko patay na eh. Ha? Oh, ito ha. Pangalan? Balita ko patay Sino na. namatay? Oy, Yan po ay yan po lumalaganap na chismis. Hindi. Hindi Ha? nga chismis Eto. pa lang yan. Hindi. Pa napapatunayan. Patapusin niyo muna ako. Oo, sige nga. Patay na yung vlog ni Pangulong Bongbong Ayan. Marcos. Ano ba Bira nasa na. isip ninyo? Kasi naglagi nagbablog si partner, Pangulong Bongbong nakakagulat. Marcos. Baka mag-lockout tayo Kasi dito. kami sa Kinakabahan kami. Kasi partner, ito lang, sumagot ang palasyo tungkol dyan eh. Ayan! So, basahin mo, Marcos, basahin mo. Total, nabanggit nyo na lang siguro. Hindi pa sana yung ano natin. Kaya lang, kailangan na siguro Sige natin nga, eh. nariyan eh. Na-open na eh. Baka maiwan sa ere, di ba? Saan na ba yun? Ito. Ayan. Partner, linawin natin, patay na daw yung vlog. Yung vlog ang tinutukoy niya. Okay. Padre Biamar, Ah. ulitin ko kasi si Pangulong Bongbong Marcos, araw ng undas, nagbablog, bumabate. Araw ng Pasko, Basta merong bumabate. May okasyon. Namatay. Ito ho, pinakamahalaga sa kasaysayan ng buong mundo. Ang alin? Bakit ho? Pagbablog niya. kasi hindi niya nga alam. Oo nga pala eh. Alam nga, Ngayon, kaya ito. nga Muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Yeso Kristo. O, di ba? Ito tanong dito.
bakit patay ang camera ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po si Bongbong Marcos ang patay, ha? Yung camera kasi nagbablog po. Kinabahan ako sa iyo, partner, kaya inawat kita eh. Sinabi ko kagad na chismis eh, mahirap na. Oo, kasi ito na nga, nagbabanta na itong anti mo. Hala! Oh, Ito, sabi dito, partner ha, kukunin lang po natin, hiramin lang po natin ang ating reference dito sa inquirer.net. Aha. Sabi po rito, maayos po siya. Okay. Palace Press Officer Claire Castro has dismissed as fake news the claims regarding President Ferdinand Marcos Jr.'s health. Ayan. Ang dami-dami pong fake news. Maayos po siya. Okay. Hindi lang po nagpapakita. Medyo nadadivert lang po yung kanyang ano. Ano yun? Yung Diverticulosis? basta. Yung divert. Basta ano yun? Diverticulosis. Hindi, partner, yun lang. Yung sinabi niya rito. Maayos daw po siya. At sinasabi niya, fake news daw po yung kumakalat na medyo, ano na, May malala. stage 4. Oh, Sabi stage nga, four, partner ni Spencer Lacalle, nanonood sa atin yan. Shout out sa'yo, Boys, brother. shout out sa'yo kay Spencer. Sabi, basahin ko lang yung comment niya, narito, sabi niya, lobat daw si BBM. Lobat. okay. Oo. Pagod ba? Pagod. Ganon, no? Kaya. Oh, lilinawin natin, partner, ha? Maganda yung sinabi Linawin ni- mo, partner, baka magsumpina ka, partner. Hindi. Akala ko si Kapil magkasumpina, ikaw pala. Ito yung sinasabi ko na, partner PL, di ba, pinakita ko kanina yung, in-adapt ko sa Facebook, eh. Oo. Ano nakalagay doon sa binasa mo? Yung pinakita ko sa'yo, Bongbong Marcos, stage cancer. Kinakailangan matanda mo yan. Yari. Sabi mo, Oo. pain. Pain. Yan, pain. Kaya nga bakit ko sinabing pain, mga kababayan? Baka naman ito ay isang uri ng pain. O maaring Correct. totoo, maaring hindi, maaring pain sa atin. Tanong, Tapos Diyos. i-content mo. Oo. Tapos pag kinontent mo, sumakay ka sa Agos, Kulong ka. yari ka. Preso ka. Oo. NBI, Oo. pasampinahan na si Kapiel. Oh!